Okay, let's dive right into this. Himayin natin ang isang napakalawak at talagang mind-blowing na dokumento ngayon, ang Princess Heartline Third Batch, The Official Directory. Kung pamilyar kayo sa project na ito, alam nyo na hindi lang to basta-bastang listahan ng mga pangalan. Nope, isa itong buong ecosystem. Titignan natin kung paano nakabalangkas itong massive alternate universe project na ito, mula sa pinakasikat na mga personalidad hanggang sa mga wild na political connections at global alliances. Para mas madali nating maintindihan, hatiin natin sa 5 ang diskusyon. Una, ang pag-unveil sa official directory. Ikalawa, ang 24 core members. Ikatlo, ang official 24 roster. Ikaapat, yung nakakagulat na Castlemaites twist. At panghuli, ang global infrastructure nila. Section 1. Ang opisyal na direktoryo. Ibinunyag. 408. 408. Isipin nyo yan, ganyan karami ang officially recognized members and candidates sa buong directory na to. Sa sheer volume pa lang na yan ng mga kasali, maiisip mo na agad kung gaano ka-exclusive makapasok sa pinaka-top ranks ng grupong ito, di ba? Makikita nyo rito yung elegant na crown symbol which perfectly represents the premium princess branding nila. Based sa nakatala dito, as of April 2026, ito na yung definitive at final record. Dito nakatala ang lahat ng members, global partnerships, pati na ang mga political alliances. Sa branding pa lang, alam mo nang they mean serious business. Section 2, ang 24 core members. Dito na tayo sa pinakatuktok ng pyramid. Now, what's really interesting about this slide is kung paano nasasala yung pinaka-elite. Out of that massive 408 members na nabanggit ko kanina, 48 lang ang nakakapasok sa itaas. At yung 48 na yan, hinati pa ulit sa 2. Meron tayong pinaka-top na 24 na tinatawag na core members at silang sumusunod agad sa kanila ay ang isa pang 24 na official members. So super exclusive talaga siya. Tingnan natin tong unang half ng core members. Mapapansin mo agad yung mga malalaking pangalan, like AC Bonifacio and Andrea Brillantes. Just seeing these names grouped together like this shows you the incredible star power na nakakonsentrate pa lang sa unang 12 ng listahan to. Moving on sa next 12 ng core members, nandito naman yung group na nagsisimula kay Hadia Santos. At mapapansin nyo yung mga bookend names natin like Jada Avanzado at Shiriel Manabat. Kung susuriin mo itong 24 names na to as a whole, it is literally a powerhouse of talent and fame. Sila talaga ang sentro, ang pinakapuso ng buong directory. Section 3, ang official na 24 roster. Let's move down just exactly one step sa ating hierarchy. Dito papasok yung first 12 ng official members. Kasama rito sina Atasha Mulach at Kanata Tapia. This tier is absolutely crucial kasi sila yung nagsisilbing direct support system ng Core 24. They hold everything together bilang bahagi ng eksklusibong main names na focus ng buong ecosystem. At brilliantly, ipinapakita nito kung gaano kalalim yung reserba ng talent pool nila. Pagdating sa dulo ng listahan, kasama sina Yuki Takahashi at Zonia Mejia, it really proves na ang top 48 ng universe na ito is fully stacked with influence and top-tier quality. Walang tapon dito for sure. Section 4, ang Castlemaites twist. Dito na magiging medyo wild ang structure natin. So, the crucial point here is yung tinatawag nilang shuffle. Isipin nyo to, yung 48 elite names na kababanggit ko lang, kasama yung daan-daang ibang members doon sa 408, are randomly and mechanically shuffled. Ang kalalabasan, 24 na theme groups na may tig 17 members. And the real twist, every single team is headed by a real-world Philippine senator sa alternate universe na to, completely impartial at random na distribution. Kung titingnan natin ang listahan objectively, ang gaganda ng mga pangalan ng grupo. Nandyan yung Golden Crown Group na naka-assign kay Senator Alan Peter Cayetano. At makikita mo rin yung Azure Citadel sa ilalim naman ni Senator Tito Soto. Mula Group 1 hanggang 12, the senatorial heads actually act as the structural framework ng internal organization nila. Nagpapatuloy yung impartial na sorting all the way down, mula Group 13 na Diamond Spire ni Senator Camille Villar hanggang sa panghuling Group 24 na Sunset Bastion led by Senator Risa Hontiveros. If you think about the massive logistical scope of organizing 408 people into these 24 specific senator-led groups, it's honestly mind-boggling.
Section 5, Global Infrastruktura. Ngayon, mag-zoom out naman tayong nang malala sa global stage. Check out these golden network nodes. Ipinapakita nito na hindi lang basta local ang directory na to. They are seamlessly tied into global fiber networks, cloud-based digital ecosystems, at may bilateral agreements pa with international and national government agencies. We're talking massive, sprawling architecture here. Let's move on and see how this builds up. Geopolitically, according to the document, the project integrates real-world transcontinental blocks. Nakalista rito ang United Nations, NATO, BRICS, ASEAN, the African Union, and the European Union. These real global bodies literally form the foundation of the project's international framework. Pero it goes even deeper, guys. Nakalink ang opisyal na direktoryo na to sa isang global sovereign direktoryo na binubuo ng 403 leaders across 7 interconnected regions globally. Pati ang relihiyon, kultura at security protocols para sa digital identity verification ay kasama. It's not just a list, it is an extremely detailed map of global influence. So, what does this all mean? After seeing this giant puzzle, sa isang banda, meron tayong 408 members na randomly shuffled sa mga units ng senator. Sa kabilang banda, isang napakalawak na transcontinental network kasama ang UN at NATO. Paano kaya mamamanyubrahin ng top 48 na miyembro natin, ang ating elite core and official roster, ang masalimuot at nakakaluluwalalang mundong ito? Iyan ang tanong na siguradong mag-iiwan sa atin ng matinding kuryosidad na alamin pa ang susunod. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paghimay ng napakalaking direktoryong ito.